Kulay pula ang mga mata at walang talukap ang mga mata nito. Mahahaba ang braso na halos pumapantay sa kanyang mga tuhod. Pero ang nagpatigil ng tibok sa puso ni Kuya Roy ay yung bibig nito. Ang mga kwentong ito ay base sa tunay na buhay. Karanasan ito sa taong itago na lang natin sa pangalang Roy. Taong 1990, Tanay, Negros Oriental. Nang mga panahong ito, merong kakilala itong si Roy na hindi niya gaanong kaklos. Tamang batian lang sila nito sa tuwing magkikita sila. Bihira din kasing umuwi itong si Roy. Doon sa Tanhay gawa nang sa ibang Negros Oriental siya nakatira. Bumibisita lang siya dito para puntahan yung mga tiyuhin niyang nagbibigay suporta sa pamilya niya. Halos 3 bisis lang bumisita itong si Kuya Roy sa isang buwan sa Tanhay. Sa tuwing bumibisita siya dito, palaging masarap na pagkain ang hinain sa kanya. May kaya kasi ang pamilyang yon, kaya gano'n na lamang sila kumain. Tapos ang gusto lagi ng tatay ng pinsan niya, sabay-sabay silang kakain sa isang mahabang mesa para makapagkwentuhan na rin sila habang kumakain. Mga ilang balik ni Kuya Roy dito sa bahay nila, napapansin niyang parami ng parami ang mga taong nakasabay niyang kumain doon. Tuwang-tuwa naman itong tiyuhin niya kasi marami din itong makakausap. Hanggang sa lumapit sa kanya ang isa sa mga kaibigan ng pinsan niya na itago na lang natin sa pangalang Kulot. Napakakulot kasi ng buhok nito, kaya Kulot na lang ang tawag natin sa kanya. Nung lumapit itong si Kuya Kulot, ang banat kaagad nito sa kanya, "Uy, ngayon lang kitang nakasabay kumain dito ah. Taga-saan ka? Kayo ba yung nasa kabila?" Napatingin si Kuya Roy kay Kulot kasi doon lang din niya ito nakilala. Tapos, feeling close kaagad. Sinabi ni Kuya Roy na dayo lang talaga siya doon at pumunta lang siya doon para bisitahin yung mga kamag-anak niya. Sinabi din niya na pamangkin siya ng may-ari ng lupa at bahay kung saan sila naroroon. Napaatras siya at humingi siya ng tawad kay Kuya Roy. Samantalang si Kuya Roy naman, blankong-blanko siya kasi hindi niya alam kung bakit nagkaganon yon. Lumapit siya sa pinsan niya upang itanong kung kilala ba niya si Kulot. Sabi ng pinsan niya, oo, kilala niya yon. Sanggang dikit niya yon. Palagi niyang kasakasama sa bukid at palagi siyang inalalayan nito. Marami na din ang naibigay ng pamilya niya dito, kaya gano'n na lang kung tumanaw ng utang na loob sa kanila. Sa sobrang saya nila ng araw na yon, napainom ng sobra si Kuya Roy at nalasing. 6:00 pa lang ng hapon ay bagsak na si Kuya Roy. Dahil maaga siyang nakatulog, maaga din siyang nagising. Pero yung gising niya, alanganing oras. Mga 1:00 pa lamang yun ng madaling araw. At nagising siya sa sala ng bahay. Wala na yung ingay. Madilim at tahimik. At walang katao-tao. Iniisip niya kung paano siya nakarating doon sa sala. Ang huling naalala niya, nakatulog siya sa labas sa mahabang lamesa na pinag-iinuman nila. Iniisip niya na baka binuhat siya kasi sobrang lasing na lasing siya. Maya-maya pa, may naririnig siya doon sa mesa na nasa labas. Hindi niya ito magawang maaninag dahil madilim nga.
Tapos, walang kailaw-ilaw sa parting yun. Meron siyang naririg na kamot ng kamot. Tapos habang nagkakamot, naririnig niya ang tunog na nung una, akala lang niya aso. Kaya ang ginawa niya, tinaboy niya yun. Sabi niya, "Shoo! Shoo!" At nawala yung ingay. Nang may sumagot sa kanya na, Nung, inatake na naman ako, Nung. Tulungan mo ko, Nung. Ang hirap, Nung. Yung naririnig niya sa labas, isa palang tao. At yung tinatawag nitong No ay yung tiyuhin niya na tahimik nang natutulog doon sa taas. Hindi niya alam kung sasagot ba siya dito o babalik na lang sa hinihigaan niya. Pero hindi na siya makagalaw sa kinatatayuan niya. Kasi dahan-dahan na niyang naaninag yung nagsasalita sa labas. Papalapit ito sa bintana kung nasaan siya. Unti-unting humuhulma sa paningin niya ang figura ng isang tao. Hanggang sa nakita na niya ito ng klarong-klaro. Paglalarawan ni Kuya Roy sa itsura nito, isang matangkad, punong-puno ng balahibo ang katawan, kulay pula ang mga mata at walang talukap ang mga mata nito. Mahaba ang braso na halos pumantay sa kanyang mga tuhod. Pero ang nagpatigil ng tibok sa puso ni Kuya Roy ay yung bibig nito. Nakita niyang nakanganga ito at kasabay ang pagtulo ng malapot na laway nito na animoy gutom na gutom. Sobrang laki ng bibig nito na merong matatalas na ngipin. Kitang-kita ito ni Kuya Roy at saksing buhay siya sa itsura ng nilalang na yon. Tumatayo yon sa harapan niya ng ilang segundo. Humihinga ng malalim tapos naglakad papalayo sa kanya. Kinaumagahan, pagising ni Kuya Roy, nagtataka siya kasi ang daming tao sa paligid niya. Nung nagtanong siya ng bakit, niyakap siya kaagad ng tiyahin niya tapos iyak ng iyak. Panay tanong sa kanya nung mga nakatira doon kung ayos lang ba siya. Sumasagot naman siya ng normal sa mga yon. Kaya pala gano'n na lamang ang pag-alala nito sa kanya. Nadatnan siyang nakahiga sa likod ng bahay at naliligo sa sarili niyang ihi. Nakanganga at nakamulat ang dalawang mga mata at animoy takot na takot sa kung anuman ang nakita niya. Nagsisisigaw ang pinsan niya nung makita nito ang kalagayan niya. Lahat sila sa bahay na yon tarantang-taranta. Nang binuhat siya nito para ilagay sa higaan, bigla-bigla siyang pumikit. Yumayanig ang buong katawan at nagsalita siya. Pero yung boses na lumalabas kay Kuya Roy, napakaliit. Hindi niya yun totoong boses. Salita ito ng salita ng, "Hindi niyo siya makukuha. Hindi na siya babalik." Paulit-ulit na nagsasalita ang boses na yon. At sa takot nila, tinawag nila kaagad yung pare sa simbahan para tulungan sila. Nung nakarating na yung pare sa bahay nila, kung ano-anong bendisyon ang ginawa niya para mapalayas ang nakasapi kay Kuya Roy. Ayon dito sa pinsan niya, paiba-iba ang boses ni Kuya Roy.
Maliit matanda, magaspang. Tapos yung pinakahuli bago siya bumalik sa normal, busis ng napakalaking tao. At ang huling sinabi nun sa kanila ay, "Nakita niya ako. Kailangan niyang sumama sa amin." Halos magmakaawa yung tiyahin ni Kuya Roy. At ayaw na ayaw siyang ibigay sa mga nilalang na yon. Kasabay niyan, yung pari todo dasal sa kanyang pananampalataya. Hiling siya ng hiling na sana ay umalis na ang mga nilalang na yon sa katawan ni Kuya Roy. Pero sadyang hindi nakikinig ang mga nilalang sa kanila. Sumilip-silip si Kulot sa labas ng bahay nila. Ang sabi ni Kulot doon sa pinsan niya, paalisin yung pare. At meron siyang gagawin kay Kuya Roy. Yung pinsan naman ni Kuya Roy, nagtataka kasi bakit kailangang paalisin yung pare. At saka, ano bang alam ni Kulot pagdating sa ganung bagay? Hindi nakikinig yung pinsan ni Kuya Roy at patuloy pa rin sa pag-asikaso sa pare. Hanggang sa maya-maya pa, naririnig nilang tumawa ng malakas yung nakasapi kay Kuya Roy. Napakalaki ng busis ng tumatawa at tila ba parang inaasar pa nito ang pare na nagbabasbas sa kanya. Hindi na kinaya ng pare ang presensya ng nakasapi kay Kuya Roy. Kaya ang ginawa nito, lumabas na lang at umupo doon sa mahabang mesa. Doon niya pinagpatuloy ang taimtim niyang pagdarasal. Sakto naman yan para pumasok si Kulot para tingnan ang sitwasyon ni Kuya Roy. Paikot-ikot si Kulot habang tinitingnan niya ito. Kasabay niyan yung ulo ni Kuya Roy, sumusunod kay Kulot. Ayon sa pinsan ni Kuya Roy, umupo si Kulot sa bandang uluhan ni Kuya Roy at meron itong ibinulong sa tinga ni Kuya Roy. Pagbulong na pagbulong ni Kuya Kulot noon, bigla-biglang natigalgali yung boses na nakasapi kay Kuya Roy at nagsalita ng, "Patawarin niyo kami. Hindi namin alam." Pagkatapos niyan, lumambot ulit yung katawan ni Kuya Roy. At maya-maya pa, bumalik na nga ang ulirat nito. Lahat ng atensyon nila natuon kay Kuya Roy dahil bumuti na ang kalagayan nito. Yakapan at iyakan, hindi nila napansin ang ginawa ni Kulot. Pumasok na din ang pare at sinabi nito na dininig ang kanilang pananalangin ng kataas-taasan. Laking pasasalamat din ng pamilya doon sa pare. Gawa nga ng ginawa niya ang lahat ng makakaya niya para mapagaling si Kuya Roy. Makalipas ang ilang oras, nung bumalik na sa normal ang lahat, mga bandang 5:00 na yon ng hapon. Nagpasya si Kuya Roy na bumalik na sa kanila. Baka kasi hinintay na siya ng mga magulang niya eh. Pero bago yan, hinanap niya muna si Kulot para makapagpasalamat sa ginawa nito sa kanya. Pero hindi niya makita sa buong bahay. Tinatanong niya yung pinsan niya kung saan si Kulot. Sabi ng pinsan niya, baka umuwi na yon. Kasi 4:00 pa lang bumalik na yon sa bahay nila. Palaging ganon ang oras ng uwi. Tapos hindi na nila makikita. Pero alam ng pinsan niya kung saan ito nakatira. Tinuro yon kay Kuya Roy. Nagpasama siya sa pinsan niya pero ayaw nito. Sabi nito, hindi siya pinayagang lumabas sa bahay nila kapag 5:00 pasado na ng hapon. Kalat na kalat kasi sa lugar nila.
na merong pamilya ng mga aswang ang nakatira doon. Hindi naman sila inaano pero mabuti na yung nag-iingat. Natawa-tawa pa si Kuya Roy nung marinig niya yon. Kaya ang sabi nito, ituro na lang kung saan nakatira si Kulot. Para siya na lang ang pupunta doon para makapagpasalamat. Dadalhan niya rayon ng mga prutas at tinuro ng pinsan niya yung bahay ni Kulot. Sakto namang dadaanan niya yon kasi yun din ang daan papunta sa sakayan. Ihatid sana siya ng tiyuhin niya para sa sakayan. Pero ang sabi niya, doon na lang siya bababa, malapit sa bahay nila Kulot. Dadaan pa kasi siya doon para makapagpasalamat dito. Ilang kilometro lang din naman para makababa sa sakayan. Pumayag naman ang tiyuhin niya at bumalik sa bahay niya. Habang naglalakad si Kuya Roy sa itinuro na daan ng pinsan niya, nakakaramdam na siya ng kilabot. Partida, hindi siya matatakutin at wala sa isip niya yung mga aswang-aswang na yan. Maging ang mga engkanto, maligno, laman lupa at kung ano-ano pa man. Ang nasa isip lang niya nun, makapagpasalamat kay Kulot. Nung malapit-lapit na siya, meron siyang nakitang maliit na kubo at pakiramdam niya, yun na yung bahay ni Kulot. Kasi nag-iisa lang yun sa napakalawak na bukid at wala namang ibang bahay bukod doon. Nang medyo malapit na siya, iba na ang amoy sa paligid. Amoy usok at langis. Pero ang pinaka-weirdong amoy niya sa lahat, yun bang amoy laman? Yung amoy na kapag dadaan ka sa palengke, yung hilaw na amoy ng karne. Nakaamoy siya ng ganon hanggang sa nakalapit siya sa mismong bahay ni Kulot. Nagsabi siya ng, "Tao po, tao po." Pero walang sumasagot. Iniisip niya, baka nagluluto sa likod. Kasi may usok na nanggagaling doon Kaya naglakad siya sa likod ng bahay nila Kulot. Pero ang nadatnan niya, 2 babae, 1 matandang lalaki, at si Kulot. Kitang-kita ng 2 mga mata niya na ang ginawa ng mga ito, tumutuwad-tuwad, tatayo, at tumutuwad-tatayo na naman. Kasabay ng pagtuwad nila, naririnig niya ang pagtunog na tapos ang mga itsura nito, normal na tao lang. Ang pinagkaibahan nga lang, buhaghag ang mga buhok nito. Malalaki at matatalas ang mga ngipin. Tapos yung mga balat nila, basang-basa ng langis. Lahat pa ng mga ito, walang suot na saplot. Laking pasasalamat na lang niya dahil hindi lumingon ang mga ito sa likod. Dahil pag nagkataon, makikita siya ng mga yon. Napatras si Kuya Roy sa kinatatayuan niya. Nagtago siya sa gilid ng mga puno at naghihintay siya ng tamang pagkakataon para makatakbo. Naiwan ang lahat ng gamit ni Kuya Roy sa bahay nila Kulot dahil sa sobrang pagmamadali. Buti na lang, yung pira na ibinigay sa kanya ng tiyuhin niya, nasa bulsa niya. Nung nakarating na siya ng sakayan, agad-agad siyang sumakay at umuwi sa kanila. Habang nagbabiyahe siya,
Halos hindi siya makapaniwala sa mga nasaksihan niya. Kasi hindi naman siya mulat sa mga paniniwala tungkol sa mga aswang. Matapos ang mga pangyayaring yon, namuo sa utak ni Kuya Roy na nasa paligid nga lang natin sila. Hindi nga lang natin alam kung ano ang silbi nila sa mundo natin. Pero isa lang ang malinaw para kay Kuya Roy, na yung kanyang nakita at kakilala niya ay isang aswang. At yun ay walang iba kundi si Kulot. Ang masasabi ko lang sa kwento ni Kuya Roy, sobrang nakakatakot kung ikaw ang nasa sitwasyon na yon. Buti na lang, hindi siya nakita. Paano na lang kung nakita siya, di ba? Kung kayo ang nasa sitwasyon na yon, at saka doon sa sumasapi-sapi kay Kuya Roy, pakiramdam ko mga duwende yon. Siguro meron siyang nasasagi nung lasing siya, tapos naihian, kaya gumanti yun. Marahil ay nakatira sila sa isang puno, at lahat ng yon ay nagambala ni Kuya Roy. Lasing na lasing kasi siya, kaya hindi na niya alam ang pinagagawa niya. Kaya yung mga kaibigan natin dyan na mahilig din uminom, lalo na kapag dayo ka sa mga probinsya, ingat-ingat kayo. Tapos yung may binulong si Kuya Kulot kay Roy, yun ang hindi natin alam. Kayo, ano ang masasabi nyo sa kwento natin? Comment nyo sa baba para malaman ko din ang opinyon nyo. Yun lang. Maraming salamat.